Kung nandiyan na kayo. Are you guys there? Let's start. Where are you guys? Everybody's dead. Any click? One, two, three. Yan. May nag-like ba? Present! JR lang. Dalawa pala tayo. At least dalawa tayo ngayon. JR, ha? JR, there's two of us. Wala nag-click na gano'n. Okay, so dahil dalawa tayo, it's a good number. Meron na tayong quorum, JR. So, let's go back. So this is session 5. Yun, meron pumasok. Si Prof. Okay, sir, sabi niya, present daw si Prof. Okay. Oh. Prof, si Prof, ano ba yun? Pagkakapareho ba yun sa bullet, Prof? Bullet, Prof. Kasama kami yan. Last time na meeting, kasama kami, Prof. Bullet, Prof. Kailangan. Present daw, sabi ni James. Si James na. Okay. Pitiklik ko lang at baka mawala mamaya, no? Okay, now, let's go. Okay. So, session 5 talks about the procedures in proper handling and application of tools and equipment. Yeah, yan binigay sa akin topic. um, si Sir Ramil kasi supposed to be ito, may sakit yata siya ngayon. So, anyway, para tayong military, kung saan may gera, ano tayo? Special features and functions of identified tools and equipment. Yan ang ating mga pag-uusapan. And syempre, babalik ulit tayo when we are talking about tools, handling, functions, babalik din tayo doon sa connected sa ating safety. Okay? So, procedures in the hand tools, kamay na tools, and equipment. The use of hand tools in accomplishing tasks and job orders greatly increase a worker's productivity and accuracy, of course. And although hand tools provide convenience and ease in completing any task, they may also cause injuries and infirmities. Diba? Agree. Safety procedures. Excuse me po. A worker must always be aware of the tasks he must accomplish so that he would know the hand tools that he needs. Okay? So ways to utilize tools. Cutting tools must always be kept sharp. Siyempre, paano makakat kung dull? Gripping tools must maintain a strong grip. Gripping tools, strong grip. Siyempre. Driving tools. Hindi, iba pala yan. Driving tools must always be kept straight. Oh, paano kung begging? Ibang driving tools to, ha? Striking tools. Ito yung mga taga-union. Striking tools. Handle must be well attached to its head to avoid flying away. Parang palakol, no? Tsaka yung mga piko, di ba? Oo, pag ano nawala. Tapos, may patay. Okay, so diagnostic tools must always be calibrated before use. So, andun yung calibration. Calibrate, good times come on. Ay, pala yun. Okay, so, safety procedures. Workspace must also be appropriately served. So, nasa workplace tayo. Importante yan. Marami tayong pag-uusapan yan tungkol sa workplace, di ba? Oo. Andiyan yung tinatawag nating kaizen, tsaka yung mga good housekeeping, di ba? Correct posture must be practiced when using hand tools. Major points pala yan, di ba? Oo. Hindi ka basta titira ng titira. So use the proper PPE necessary to protect you from exposure to potential hazards. Balik na naman tayo sa safety pala doon. So remember, occupational safety and health procedures are not the sole task of the management. Everyone is everyone is everyone in the workplace must be vigilant and smart so that accident and unwanted damages will be avoided. Okay, so clean, inspect, and care for your tools. So make it a habit to clean tools after each use before you return them to the storage. Wipe them down with a rag or cold towel and be sure they are free of dust, grease, and debris
before you put them into their proper places. This is also an opportunity to look for any damage or defects. Check your tools, handles for splinters, breaks, and cracks. Also, make sure that the metal parts show no signs of corrosion or rust. Repair or replace any tools that show signs of damage. So, uh, that's it. So, uh, curved chisels, long splitting wedges, and other striking tools, iba palang striking, akala ko union, no? Can be very dangerous if they are not maintained properly. Okay, because these types of tools, the striking tools, are used for repeated striking. Kaya nga striking tool eh. Yung galit to, ah. Oh. The surface of the metal head eventually mushrooms out and spreads to form a lip or ridge around the edge. Nagkaroon na lang ano, no? Marami akong nakikita ganyan, nagmamasob, kung ano na, no? Mushroom, di ba? With continued use, there is more spreading and the metal lip may continue to thin, split, or curl until it finally breaks. If the metal head separates from the handle when in use, yun ang delikado. This could result in a dangerous projectile, lumilipad, na striking tool, yung head, no? To prevent this hazard, just grind off the metal edges with a power grinder on a regular basis. So, mushroom siya, i-grind mo lang, tapos lilit na, parang pencil pa yan, lilit lang ng lilit yung striking tool mo. Okay? So, ang striking tools, ball, piko, maso, hindi kasali yung ano, rubber mallet ha. Oo, hindi nagkakaroon ng mushroom yun. Okay. Pero humili pa din pala yun. Mga prank, nawala, milsik, diba? Okay, so, maintenance of the power tool. So, procedures ang pinag-uusapan natin. So, clean every job. When dust and debris build up on a power tool, they can cause the tool to no longer function. Pasok din to sa mga hand tools and power tools. Okay. If you don't know how to clean the tools, the process should be simple to learn. Most of the time, all you need to do is wipe them down with a rag or old towel after finishing a job. Kung simple lang. Deep clean regularly. Ito naman yon. Minsan kailangan mo i-deep clean. While you don't need to deep clean your power tools after every job, you should get into the habit of doing so periodically. To conduct a deeper clean, use a damp cloth masa to get more grime and dust off the exterior. To get into harder to reach areas that are often neglected, like exhaust or intakes, use oiled cotton swabs, yung panlinis ng tenga. Okay? If you can't reach dust deep into your vents, use a can of compressed air to blow it out. Okay? So, pwede mong gamitan ng mga blowers. Inspect for damage habang nililinis. Make it a point to look over your power tools for damage regularly. Make sure to check your power cords, saksakan, in linya, as well, since they could cause fire or shock, and it could shock the operator if they are damaged. Damaged power tools should only be used after they have been fixed. Pre, oh, release galit ka doon sa kasama mo. Pre, ito lang gamitin mo. Bakit? Katapos mo, i-repair natin pagkatapos ng buhay mo. So, lubricate key parts, di ba? Locate the moving parts of your power tool and lubricate them to make sure they don't start to stick. Along with keeping the tool working as intended, the lubricant can also prevent rust. It is a good idea to check your owner's manual to see if the tool requires a specific type lubricant. Hindi pare-pareho ang lubricant. Actually, may topic yata na tungkol sa mga lubricant. Dati meron ako ni-lecture dyan. Hindi ko lang alam kung anong one day, no? So, you need batteries to keep, you have to maintain the batteries for your power tools. These are not hand tools. You need batteries to keep your power tools running. Okay? Pagka manual, ang kailangan mo lang ay Cobra. Cobra.
Cobra, oo. Walang battery yun, eh. Ikaw ang battery, yung tagapalo ang battery kaya Cobra lang. Eh, kaya Yakult, meron siyang constipation. So always use your battery at least once every 2 weeks. Bakit? Kasi masisira yung ano pag hindi ginagamit yung battery. So keep them working at their best by fully charging them before using them and enough to fully discharge. Ah, their power every 2 weeks. Pero may mga ano kasi, mga klase mga lithium ion, metal hydride, may mga iba-ibang klase. Meron din tayong polymer na sometimes you don't need to ano. Pero yung mga power tools, kailangan yatang charge and discharge yan. Parang yung mga ibang klaseng laptop, yung mga HP, Delta. Kasi I'm using a Mac, no? Kahit hindi mo na siya i-fully drain, anytime, okay lang siya kasi yung battery niya is high-tech siya yung battery niya. And meron din yung mga electric vehicles, mga bagong generation ng batteries. You don't need to fully charge and discharge, no? So, but wala namang mawawala kung i-deplete mo siya para magkano siya memory effect. So you can also clean off the batteries with alcohol and cotton swabs. Okay? So how to prevent tools rust? So pwede sa hand tools, pwede sa power tools, no? So unang-una, you have to keep the storage clean and dry. Importante yung storage mo. So make sure any place you store your tools is dry and clean. Di ba? Ensure there's no dust in your toolbox or storage area. Bakit? Yung dust kasi ano ng moisture, nag-absorb. So kapag madumi yung ano mo, tas medyo mataas ang humidity, i-absorb niya. So yung tools mo magiging rusty, no? So additionally, wipe off any tools before storage. So pupunasan mo siya bago siya itago, or ina-dry mo siya, mas maganda. You can use rust inhibitors. Ano ba yung pinakasikat dyan? Yung WD-40. It can act as a rust inhibitor. Yung WD-40, everybody knows that. After drying off the tool, spray it with an acceptable lubricant, diba? Or WD-40. Maraming klase yan. May mechanics, may ano. Pero WD-40 is the best. Hindi naman. Parang pricey, no? Pricey yata siya. Pero siyempre, siya yung nauna eh. Kilala. So, you can also invest in a dehumidifier, lalo na kung yung tools mo ay mga mamahalin at importante. May mga titanium at may mga parts na pag nakinalawang ay hindi na siya mag-function. So, a dehumidifier can help you better control your storage, no? Storage areas, climate, and reduce the humidity. So, investing in one can help you keep your metal tools in top shape for years to come. Lalo na yung mga drill bits na mga importante na may mga drill bits kasi na kaya mong penetrate ng mga bakal din mismo. So, you can invest on that. So, mga kapatid, yung mga ginagamit na drill bits para sa mga kahadiyero, those are very expensive, di ba? Kaya mas marami pang kahadiyero na mabubuksan mo. Kaya kailangan mag-i-invest ka ngayon ng uh, humidifier, okay? Storage box. Okay? So you have to keep the moisture out of your toolbox kung meron kang toolbox, no? So toolboxes can be a hotbed for excess moisture to build up. Of course, pagkabasa yung toolbox mo, i-absorb ng mga tools mo yung tubig. Lalo na kung nandun yung drill mo, hindi yan tatagal. So to prevent this moisture, you can place silica gel packs in the toolbox. Kung wala kang silica gel, pwede kang at least kung meron kang mga tissue, at least may mag-absorb. Pero maganda yung silica dyan. Seal or paint exposed metal parts kasi yung oxidation na babawasan kapag ito ay may paint. So, newer tools are often made with a protective layer of chrome or powder-coated paint. But older tools usually aren't. No? Without sealant or paint on your tools, the metal portion is much more susceptible to the negative effects of the elements. So you can add paint or rubber sealants to your older tools to help them protect. Okay? Pero yung mga power tools, may mga exhaust yan, huwag nyo pong haharangan. Of course, di ba? Pero pag nakita nyo may harang, sigurado, masisira yan at mag-overheat. So, how are we going to remove rust from tools? Procedures. So, removing rust from your tools through
Sanding or scraping uh, is a quick 2 or 3 steps process. First, remove any grease or dirt with dish soap. Sasabunin mo lang mga kapatid. Before you start to clean the rust off, it's best to clean the rusted tools. Cleaning them ensures there's no grease or dirt on them when you begin to scrub. After cleaning, rinse them with water and dry them completely. So scrub the rust. Take your abrasive material and start to scrub the rusty surface. Begin the scrubbing process with the coarsest abrasive you have. Yung mas makapal na liha. No? As the coarseness will assist in removing marks and build up rust. Okay? Once you've gotten most of the rust off the surface, switch over to a finer abrasive, yung mas pino. No? Uh, so you can smooth out any grooves left by the initial bars abrasive. Diba? May mga number kasi yung ating mga liha para matanggal ang ating mga ah, lamang. So, bring in a drill-powered wire wheel. Okay? Uh, uh, if you're having trouble removing rust using the two steps method mentioned, you can often get it off by using a drill-powered wire wheel. So, yung ipin niya ay wire, yung drill mo, lagyan mo ng wire. Pag inikot mo, uh, kahit kalyo mo tanggal. Okay? So, uh, you to coat your rusty tool with a cutting lubricant, you know, uh, with a cutting lubricant, choose some kerosene, okay, and wait for a few minutes after application. Lagyan mo muna ng kerosene, tapos after coating, use a wire wheel attach para medyo lubricated, okay, to a drill to buff. Iba-buffing mo, buffing mo lang siya using parang steel wool, no, na nilagay sa drill. Para matanggal yung rust, okay? So, pagkatapos ng buffing, gamitan mo uli nung very fine na sandpaper, okay? Para matanggal yung mga residues. Kasi gusto mo matanggal yon. Dahil pag malinis na, wala na yung mga rust mo. Pagka hindi mo tinanggal yung mga natanggal mo, na doon pa rin yung mga dust particles, iimbita pa uli siya. Mag-invite siya ng rust. Okay, so uh, here are the steps for rust uh, removal using vinegar and salt method. Yan, environment friendly to. Vinegar and salt method lang. So yung tools mo, ensure your tools are clean before you attempt to remove the rust. Okay? Walang grime, walang grease, and everything bago mo tanggalin yung grass. Okay? So extra dirt, grease, or grime can harm your rust removal. So, kailangan malinis siya. So, after cleaning, dry off the tools. Okay? So, you get the bin, you prepare it. Place your rusted tools in a bin, parang palanggana, big enough to fit the tool inside. Okay? So, next, cover the tool in vinegar until na naka-fully submerged siya. Okay? So, for every liter of vinegar, use vinegar na ginamit mo, you pour 1/4 cup of salt evenly over the vinegar surface. So yung asin, lalagay mo siya ng 1/4 cup sa bawat litro. Bakit? Kakalawangin. O, yun ang kasi kinakalawang pag may asin, di ba? So acidic din yung suka. So yung mangyayari rito, sinasadya mo siya talagang kalawangin para masira yung bakal pero para malinis mo. So you just wait. Siguro sometime pag nakita mo na you just have to wait for some time. Pag nakita mo na yung mixture ay nakikita mo nagba-brown na yung yung suka kasi parang lumalambot, no, because of the suka and the salt, yung rust. So kapag medyo lumalambot na at nagkukulay na yung suka, ready na siya para ma-scrap, no? Um, so gaano ba katagal bago maglambot 'yan? Siguro 24 hours hanggang 3 araw, 'di ba? So pag iniwan mo siya ng isang buwan, kakainin na nung suka mo and salt yung bakal mo. Wala na yung martilyo mo or something. Yung tools mo wala na dahil kinain na siya. So 1 to 3 days, no? So you scrub the surface after the rust softens. Scrub the surface using steel wool.
or metal brush. Okay? So if the rust has softened enough, it should be easy to scrub it. Magugulat ka, parang madaling matanggal kasi lumambot na siya, no? So rinse off and wash tools. So pagkatapos, after the rust has been removed from the tool, you should wash it off and rinse it to remove anything kick up from the scrubbing process. Okay? Finally, you dry off the tool so it doesn't rust again. So, yun. Environment friendly yan or you can, minsan meron akong ano doon sa mga ibang spare parts ko tsaka tools. Lalo-lalo na yung mga fishnet ko and everything, yung mga jewelries, ginagamitan ko ng uh, what you call this, yung sa kuryente. Ay, sorry, God. High intensity, oh my God. Ano ba yung gamit ko? Ah, vibration. Sa dulo ng dila ko. So, pag ano mga dito, kung meron gumagamit sa inyo nun, may nabibili kasi na ganun, nakakaroon ng vibration. Ayan, si Joe Francisco ay, ang tawag niya ay HiPot. Hindi, HiPot. Uh, I'm not sure with the HiPot, no? What you call this? Frequency. High frequency. High frequency. Galing ni Joe. High frequency yun. Medyo pricey. Pero ngayon, parang mura na lang yung mga high frequency. Yan, ultrasonic. Ultrasonic. Actually, ang ganda niya, lalo-lalo na kung meron ka mga Omega Watch, tapos mga Rolex. Pero ginagamit kasi ultra, naka-ano na ako ngayon eh. Meron ka mga magagandang relo na madumi, no? So, ayaw mo naman toothbrushin kasi masisira yung kwan. Gamitan mo na ultrasonic cleaner. Galing. Environment friendly rin yun kasi soapy water lang. Pwede mo rin lagyan ng suka, okay? Pwede rin gamitin ito. Pero yun, frequency lang yun. Ang maniwala ka, maghihiwalay-hiwalay. Magic. Okay, ultrasonic. Okay. So, meron kayo sa shop ng malaki, it will tatagal yung mga tools nyo. No? Actually, ito yung palawang, hindi siya didikit kasi palagi siyang natatanggal. Ultrasonic. Meron din tayong tinatawag na ultrasonic na mga toothbrush because of the vibration. Uh, pag naglilinis ka, ayaw ng mga dentista yan kasi lilinis yung ipin. Nagagalit sila. Nakakasira daw. Pero kasi talagang malinis. Kasi minsan nagka-scrub tayo isang paste lang. Kasi sira yung gums. Pero pagka nag-ultrasonic ka, may vibration, yung frequency, tinatanggal niya yung mga plaque. Oo. Yung mga plaque, ano ba yung plaque? Yung plaque pa. Appreciation, mga certificate, ay pa pala yun. Oo. Sa summit namin, may mga plaque kami. Okay, so ano pa? Pwede tayong gumamit ng baking soda. Oh. For smaller areas of rust, you can use baking soda para makalambot ito. So for this process, all you need are towels for cleaning and drying. And of course, baking soda, tsaka tubig. Di ba? And yung brush for scrubbing, kailangan mo ng brush. Huwag yung toothbrush mo kasi siyempre may kalawang yun. Ginamit mo yun. Yung toothbrush ng opisina mo, yun, gamitin mo. Pero yung toothbrush mo, wag. Kasi magkukulay brown yung ipin. So, to remove the rust and with baking soda, follow these steps, no? So, siyempre, linisin mo yung tools mo para wala yung clean the rusted tools and degrease it before you try to remove the rust. Of course, may mag-degreaser naman tayo. Bakit? Siyempre, sayang yung effort mo kung may mga grease doon. So, after cleaning it off with the towel, you should also dry the tool. So, you mix a paste, stir baking soda and water in a small dish until they reach the consistency of a paste. Okay? So, apply the paste. Take the paste and spread it onto the rusted area. Okay? Leave the paste onto the rusted area for about 1 to 2 hours, 3 hours at the max. Depende kung gaano kalaki yung rusty parts. But the baking soda, ang daming tulong nito, no? So, environment. Pwede mong gamitin sa mga tiles mo to. Pero ito, gagamitin kasi natin to para sa ating mga tools, no? So, once the paste is set for a couple of hours, scrub it with your brush. Continue scrubbing until the rust comes off. Oh, niwala na humihiwala yung kalawang. So, rinse off tools after the rust has been removed and rinse the paste off tool and dry it. Yeah? So, if all things fail, mga kapatid, ang bihira, napaka-stubborn ng Rust Knight. Diba? Rusty Lopez ang dating. Diba? You can use a commercial rust rim. Yeah. Oxalic acid is designed to dissolve tough to remove rust.
For this process, you need towels to clean and dry the tools, rubber gloves, because this is a very acidic stuff. Rubber gloves. Hindi ito yung basta gloves, mga kapatid. Okay? Hindi pwedeng ginagamit ng mga uh, doktor sa virus. Ha? Ito ay rubber gloves na makapal dahil ito ay delikado. Okay? Uh, Goggles, surfing the net, goggles. Ay, Google pala yun. Water and oxalic acid, syempre. Wala oxalic acid, water lang. Water is a universal solvent, ladies and gentlemen. Pero syempre, hindi kayang ayusin ng water, kaya natin kailangan yun. So, ano ba yung step? Clean off rusted tools. Syempre, kailangan natin tanggalin uli yun. Kailangan natin ng degreaser, bla bla bla, katulad ng dati. So, kailangan mo ng safety equipment. Okay? Bago ka humawak ng acid, hindi ito katulad ng suka na may acid part, no? Ito ay talagang acid at ito ay delikado. Okay? Kailangan mong isuot ang rubber gloves, kailangan mong suot ang iyong goggles kasi pero hindi mo naman kailangan ng respiratory ano kasi oxalic acid lang yun. Tsaka, huwag mong gagawin yan sa very, very confined space. Doon ka naman medyo sa labas sa may bahay o doon sa may ventilation, syempre. Kasi anything naman, kahit suka naman, nandun ka sa loob ng banyo, masisingot mo yun. And that is not good. Diba? Kasi acidic. Acid pa rin yun kahit yun ay natural. So, katulad ng mga ginawa natin ngayon, kuha ka lang ng palanggana, yung bin mo, tapos isa-submerge mo siya doon. Diba? So, ito naman for every gallon of water, no? Mga 4 liters, maglalagay ka ng 3 kutsarita lang. Ha? 3 kutsarita lang of oxalic acid. Ganun katindi to. 3 kutsarita lang. Isang ganon. 4 liters, 3 kutsarita lang. Tapos, dahan-dahan mo siyang imimix. Diba? Imimix mo siya dahan-dahan. Huwag kang gagamit ng plastic na pang ano, tawag kapag ka yung iyong panghalo ay natutunaw, naparami yata yung marami yata yung timpla mo. Huwag na titikman, huwag ilalagay yung daliri. Huwag titikman. Ito ay oxalic acid. So, isusok mo rin siya, di ba? So, ito, instead na mga 3 oras, 2 oras, ito, mga wala pang kalating oras. Diba? Isang single break at saka paggawa ng brewed coffee, ay pwede na, mga 20 minutes. At makikita mo, mga kapatid, pusa nang naglalaglagan ng alawan. Diba? Kinakain niya, parang rust remover nga ito. So, you should also check and see the product instructions. Titignan mo doon. Siyempre, nakalagay doon, do not eat. Pag nakalagay doon, safe for children, suka lang yan. Di ba? So, i-rinse mo yan. Di ba? So, mga kapatid, ang kagandahan dito, mabilis na, wala pang kaskas-kaskas. Di ba? Kahit huwag mo palang gagamitin yung toothbrush ng opisina mo kasi baka matunaw. Okay, so wala nang kuskus-kuskus to. Ang gagawin mo lang dito ay i-rinse mo lang at kusa ng magic, di ba? Oo. At lahat ng acid ay tatapon mo rin, i-rinse mo. Kasi napakatindi nito. Ang tanong lang dito is, saan pupunta yung wastewater mo? Sa drain. Sigurado ko, kung tayong kalawang, kahit din yung bacteria doon sa septic mo. Kung may treatment plant ka, ayun. Di ba? Alam na this. All the bacteria will be dead. Kung may kang uh, sequential batch reactor, di ba? Good luck. Okay, anyway, so we have to properly organize the workplace. The work must always be kept neat and clean. Okay? Yung mga tools and equipment natin, dapat yan ay nasa dry place, malinis. We have to clean the tools more efficiently. At meron tayong mga procedure na ginawa dyan. So bago natin linisin ang mga tools, sigurado meron tayong, lalo-lalo pag gumagamit tayo ng acid, gagamit tayo ng PPE. Mamaya gagamit ka ng drill na meron kang steel wool na umiikot. Sa pisngi mo pumunta, good luck. Okay? So, gamit ka ng cleaning agent lang na prescribe ng equipment manufacturer. Kasi minsan may sinasabi ng manufacturer na meron siyang special rubber or plastic doon sa kanyang tools. Sinasabi niya wag gagamitan ng alcohol, isopropyl alcohol or ganon, yung household cleaners. Kasi yung nagre-react, nagbubukbok, di ba?
nagbabakbak yung kanyang mga parts. So, sinasabi niya doon. 'Pag sinabi niya doon, siyempre of course, mababasa mo, huwag mong gagamitin. Kasi sometimes yung alcohol ay, magandang solvent yan, nakakalinis, pero minsan hindi yan, nakakasira yan, lalong-lalo na kung hindi yan appropriate doon sa materials na ginamit, 'di ba? So, minsan may gano'n, magagamit ng chlorine base o gagamit ng solvent base. Bakit? Kasi meron siyang ano, meron siyang, reaction na nangyayari. Okay, so, ah, yan. Yung moving parts, yung tools na may mga moving parts, minsan yung mga parts niya ay nalalaglag, lumuluwag. Kailangan mo lang siyang i-check at higpitan kasi, ah, ah, baka yun ang delikado na mawawalan ka nung tornilyo or screws and everything, 'no? Kasi matagal na palang maluwag, and then kung nahigpitan mo lang siya, naging safe na siya. So, pagka hinigpitan mo, lagyan mo ng lubricant para mas maganda. Meron din tayong tinatawag na para hindi na siya may mga vibrations palagi yung tools mo, puwede mo siyang lagyan ng Loctite, 'no, para, nagre-react yun dun sa bakal to bakal, 'no, pagka pinasok mo, ini-screw mo, mahihirapan ka na nga lang kalasin. Pero kung nahihirapan kang kalasin kasi may Loctite, mahihirapan din yung vibration mawala. Kasi minsan, lumuluwag na hindi mo napapansin, 'di ba? Oo, yung Loctite. Ang problem naman sa Loctite is naka-fix siya. Kung yung hinge ay, kailangan niya freely nagmo-move 'pag nilagyan mo siya ng Loctite, baka, masisira yung ano mo. So, may mga certain things na hindi pupuwede sa iba. Okay, so, ah, puwedeng lubricant, puwedeng yung pang-fix, 'no? Ah, yung mga driving tools, 'no, ah, kailangan din natin siyang, ihigpitan, ah, at, siyempre, baka lumuwag, 'di ba? Driving nga, eh, pagka driving kailangan mo higpitan. So, dun papasok ang tinatawag nating tools management and good housekeeping, 'no? Ah, may mga procedures din tayo diyan, and then we will show some pictures, 'no, picture telling tayo, okay? And what else? So we have to keep the workspace clean and organized. So your workspace, whether it's a workshop or garage, diba, should be organized and free of clutter, dirt, and debris. Diba? Organization means less chance of tripping over our cords, cable, and other tools and, materials. Kaya good housekeeping is very important. Also, knowing where a tool is and having it within easy reach can make for efficient job completion. Ah, Sinabi mo, 14, 3 oras na wala pa yung assistant mo, hindi niya makita yung 14, ginulo niya na lahat yung garahe mo, tapos paglabas niya, "Ay, sa'yo pala yung 14." So, kailangan, hindi ka na productive, 'di ba? Hindi na kayo efficient kasi hindi niyo makita yung tools, okay? So, of course, you regularly sweep and mop away dirt dun sa iyong shop, 'no, para hindi yan pupunta dun sa iyong mga gamit, okay? Kasi pagka ng hangin or meron kang ventilation, yung mga likabok kakapit. So, safety alerts. Pa ng ano, keep your workspace well ventilated, ah, especially when sewing or sanding kasi may mga likabok tayo. Okay? Indoor air quality is very important. Open windows or doors or a box fan can be used as exhaust fan to remove dust and particles from the workplace area. Kung hindi, pupunta yung mga dust na yan sa lungs mo. So, kahit gumagamit ka ng mga dust mask or respirators, ah, kailangan mo pa rin i-exhaust yan dahil, pet iba yung prevent mo yung dust from being, inhaled kaysa yung naglagay ka ng mask. May mask ka na pero na-exhaust mo pa din para yung natitira, yun na lang yung pini-prevent, 'di ba? Lalo-lalo ka hindi ka makahinga kasi kaya nagbabara. Kaya yung iba sabi niya, "O bakit ayaw mo gamitin yung ating respirator?" "Hindi ako makahinga, eh." Yung pala, masyado na siyang clog up, 'di ba? Oh. So sabi niya, "Anong ginawa mo?" "Tinanggal ko na lang, kaya hindi ako makahinga." Ang hindi niya alam, delikado yung lungs niya. So meron tayong mga conflict, 'no? So yung
flammable materials kailangan nating, importante yan na i-address natin sa ating workspace 'no. Yung mga kung meron tayong kerosene fuels, meron tayong gas, diesel, solvents 'no. Pati yung mga pinagpunasan natin kung meron kang machine diyan nag-change oil ka, may ano dun mga combustible materials yun, 'di ba? So dapat yan properly disposed of 'no. Kung mga oil naman yan, langis, meron kang used engine oil or equipment oil or lubricants, yan ay categorized as I-101 no? Under the Republic Act 6969, those are hazardous waste. Pati yung mga basahan yan. So hindi ko pwede itapon yan doon sa basurahan nyo tapos magsunog ka doon dahil yan ay very, very flammable. No? So, minsan, of course, sa mga workshop naman natin, bawal magsigarilyo, dadalos yan, no smoking, no? Pero pag nagkasunog, tapos meron kang gano'n, that's recipe for disaster. Ibig sabihin, may nagsisigarilyo, di ba? Or may source, or nagkaroon ng spark, or something, di ba? So, ang pinag-uusapan lang nito, atin dito, very simple, is the fire triangle, di ba? So, meron tayong fuel, pwedeng mag-combustible thing, no? Pwedeng mag-combust. Meron tayong heat, pwedeng apoy, spark, or uh, whatever, no? Yan yung mga key ingredients, no? Oxygen. So, pag walang oxygen, tama, wala ring apoy. So, kung wala kang fuel, of course, paano aapoy? Kung wala kang heat, paano aapoy? So, isa dyan, tatanggalin mo. So, kahit may oxygen ka at may fuel, hindi yan masusunog kung walang magkakaroon ng chemical reaction kasi walang heat. So, isa dyan, pag tinanggal mo, good. Pero kung lahat yan, wala, di better, parang pusoy. Good, better, best. Ayos. So, uh, remember, gandaan, kalimutan, tools help in the completion of a different job requirements. Keeping them well preserved will make work easier and more efficient. Okay? So, kung ano man yung ginagawa natin sa factory, napaka-importante yung mga tools natin. So, what are the common malfunction in hand tools? Okay? Sa mga ating equipment at sa mga paraphernalias. Okay? Malfunctions. In using striking tools, okay? uh, striking tools, yun yung mga union, no? Yung mga union na gumagamit ng tools. The heads are separating from the handle. Umiiwalay na yung pilo sa katawan. Yan ang mga malfunction, di ba? Nawala, di ba? Oops, yari. Mishaps in using cutting tools and power tools. Yun, yari tayo. Delikado talaga yan. Di ba? Yung slippage of materials to be cut, di ba? Naglalaga na. Wow! Dumulas. Ay, sapatos ko na pala yun. Buti na lang, nakabakal ako. Nandun lang sa... Ay, tumigil lang yun. Tumigil, nagpara. Ako na sana yun. Ay, salamat. Pero sa susunod, baka mamaya tuhod na yun, tamaan, di ba? Hello. In diagnostic tools, may mga tools tayo pag diagnose, lalo-lalo pag nag-energy audit ka, may mga diagnostic tools tayo. No? Inaccurate reading may occur if this tool is not properly calibrated. Oh. Pero sometimes yung calibration, katulad nga na sinabi ko example, reverbatory furnace, instead na hawakan mo, kahit nagkakagulo yung or pangit yung infrared thermometer mo o pang spot check lang or something, magagamit mo rin siya kaysa yung kamay mo. So, pero of course, mas maganda kung gamitan mo siya ng infrared camera. Okay? So, in using driving tools, screws may slip the tip of the screwdriver. Screwdriver. Okay? So, kamalas yun, may ganun, may, uy, diba, nagdadrive ka, tapos may dala ka screwdriver. Natuwa talaga ako sa sarili ko. Screwdriver, dala mo. Dalawang screwdriver. Nag-screw ang, don't, okay. So, dalawang screwdriver, pwede mag-slip. Ang tinatawag nila. Pag napunta yan dito sa mouth mo, slip, biglatang. Loloko na sarili ko. Parang pagod na ako Ang haba ko na nagkikwento. Parang wala ka na to. So, small objects tend to fall. Okay?
So safety tips when handling hand tools and power tools. Aha. So nabanggit nga natin kanina yung mga power tools. Pero ano yung mga tips? Power tools, yung electric drills, 'di ba? Yung saws, yung sanders, nailers. Kailangan natin ng routine maintenance. Parang hand tools din, 'di ba? So because of their mechanical and electrical parts, power tools are more susceptible to problems caused by poor maintenance, no? And dust and debris accumulation and general malfunction. Wait, kailangan. So malfunction. Don't. Uh, ano tayo? Yun. Uh, the following slides are some of the helpful tips on how to clean and properly store your tools. Meron na naman tayong mga procedures. Now, ito. So, how to keep your power tools clean? Dust and grime can bring your power tools to a grinding halt if left unchecked over time. Wipe them with clean rag after every job has been completed and then store them properly. Diba? So, deep clean and periodically by using dump cloth getting into the exhaust intakes and hand clean with lightly oiled cotton swabs or other slender things. Pareho lang nung sa mga hand tools natin kanina. Pero meron tayong extra, no? Kasi these are power tools. So, using an air compressor or a can of compressed air, uh, you can blow air into the vents and crevices in the best way to remove dirt and dust from the inside. Kasi pag nagbara yan, nag-iinit. Pag nag-iinit, nasisira yan. For tools that use filters, replace the filters as specified by the manufacturer's instruction. So, ngayon marami ng cordless air duster, no? Maganda 'yon, sa Shopee ang dami niyan. So, yung meron din tayong mga duster na na compressed na nando'n sa can. So, iba yung duster nung lola ko nung araw. Ano 'yon, pag ni-recycle namin yung mga duster niya ay nagiging kortina kasi malapad yung lola ko, eh, ay, iba palang duster 'yon. Okay, so, if you take care of your tools, they will return the favor, 'di ba? Proper care and routine maintenance of your hand tools and power tools makes any improvement or repair projects easier, safer, or more successful. Proper tool care also saves you money because the better they are cared for, the longer they will last. Oh, tumatagal. Parang yung toothbrush ko. Tumatagal siya. Kasi bihira akong toothbrush. Eh, hindi naman. Pero matibay ka. Ah, Xiaomi ba? Xiaomi. Oh, Xiaomi yung ano ko eh, toothbrush. 11 din, yung ultra, limutan ko na. High frequency. Diyos ko, nakita na yata. Wala pa akong tulog eh. Tuloy ako sa site kagabi. So, dito, ah, high frequency thing, ultra frequency. No, boy, reset na. Nalala ko na kayo, nakalimutan. Related tools such as shovels, pruners, other lawn gardens should be sharpened once every season. So, minsan yung tools natin ay dull. Kailangan lang nating tawag dito, kasain, di ba? So, you can use files to sharpen ang mga digging tools. Pwede mong mga cutting tools, di ba? Ah, pero may technique yan. Pagka ah, ano yan, tinira mo yan, kailangan mga 45 degrees. Tapos gagamit yan ng coarse file. Tapos yung fine, no? So, hindi mo yan basta. Ano kasi mas effective yung pag naka 45 degree para talagang magkakaroon ng balik yung pinaka-ipin niya. So, hone and maintain the sharp edge of all cutting tools with the pigeon grit sharpening stone o yung carbon na stone. Uh, Maganda yung galing sa Japan. Yung mga China kasi parang nadudurog eh. Parang, maganda yung mga original. No? Mga magaganda yung mga carbon, ano yung mga pang sharpen. Tapos yung mga nagbibisikleta nung araw, di ba? Tapos meron siyang panlinis, mga nail clipper and everything. Yan, magaganda yung mga gamit nun. So, palaging kailangan na lalo na yung mga
pruning shears natin. Kasi pagka ano yan, hindi hindi yan matulis, hindi yan sharp, di ba? Pag hindi yan sharp, Sony yan o kaya Toshiba pag hindi siya sharp. Noong araw, kasi ngayon, ano ka na, Hisense, ano ba yung mga LG na ngayon eh. O, nung araw, pag hindi yan sharp, Toshiba yan o kaya siya Sony. No? So, ah, yun namang ano, pwede tayong gumamit ng mga, kasi yung mga handles natin, ngayon mga rubber na eh, no? Pero may mga magaganda kasi mga martilyo, mga striking tools, mga wooden, yan ang magaganda, yung mga axe wooden. Minsan masakit sa kamay yan. So, ini-smoothan yan. Pwede rin yan lagyan ng rubberized na tape, no? Para fit, maganda. Pero yung mga old school, masarap yan eh. Pag meron kang knife nung araw na magaganda, i-sharpen mo, tapos lalagyan mo ng mga linseed oil. Ay, ang ganda ng ano, ang ganda ng gamit mo, di ba? So, sinasand mo yan, tapos pag in-spray mo, parang feeling mo, pagka inaway pa ako ng kapitbahay ko, tirahin ko siya nito. Di ba? Kasi masarap na ano eh, di ba? Yung, nararamdaman nyo na ba yun na naka-gloves kayo, tapos rough na yung ano nyo? Pero pagka naka-gloves kayo, rough na rough, okay lang. Pero pagka kamay, masarap yung smooth na smooth yung piko mo. Nag-strike ka eh, di ba? Member ka ng union eh, nag-strike ka. Hmm. So, we have to check for damages, wear and damages. Lagi natin titignan natin mga tools, no? Uh, Kahit yan ay power or hindi. Pagka power tools, siyempre, mga cords, di ba? Kaya na may mga frayed insulation na, exposed wires, delikado yan. Kailangan natin palitan. Uh, Pwede tayo magkaroon ng electric shock, di ba? Unless ikaw ang nagtatrabaho sa Muntinlupa, ikaw ay nandun sa Detro, ah, hindi mo na kailangan i-check. Boss, may expose yung ano natin. Electric chair nga eh. Di ba? Okay na yun. So, talagang hindi na nire-repair nila yung mga linya nun. Talagang, kasi papatayin din naman nila yung sa electric chair. So, di ba? Check ko kaya yung safety ng cable doon. Hindi na siguro, no? So, tawag dito. Yung mga prongs ng cord, di ba? Yung saksak. Minsan, pagka medyo ano na yan, nag-spark. Dapat hindi nag-spark yan. Kasi pa nag-spark, nagsasaksak ka, something is wrong. Kaya minsan kailangan tayo yung ano mo, yung kagibitan mo, uunahin mo muna yung saksak bago mo ipapasok ko sa equipment. Kasi pag nakasabay yun, naka-energize, just nagkakaroon ng spark. Delikado yon. Pwedeng masira yung saksakan mo or yung cable mo or something. So, palagi nating i-unplug yung ating tools, no, kapag ito ay nililinis sa atin o nire-repair. Okay? Bakit? Common sense. Tingnan mo naman, di ba? Uh, Ginawa mo yan. Parang ano rin yan eh. May nag-check doon, inaayos yung ilaw. Tapos, pinatay niya yung breaker. Tapos meron dumating, sabi niya, oh, kaya naman pala brownout eh. May nagpatay nito eh. Nung binuksan niya, ay, binabaan niya ulit. Ay, nahulog. May nakakapit doon eh. Pinatay niya yung breaker, binuksan mo, tapos binalik mo ulit. Kaya ano nangyari? Nakuryente. Kawawa naman. Paano kaya na kuryente yun? Hindi mo pinatay yung breaker eh. Ikaw pala yung nagbukas. Diba? Kaya meron niya may tag yan, di ba? Hoy, stupido, wag mong bubuksan ito, di ba? Mamaya mamamatay. Ganun ba? Di ba? Pagbasa niya, binuksan niya, talagang papatayin niya. Di ba? Papatayin niya yung kasama niya. Okay? So, kailangan natin i-lubricate yung ating mga moving parts. Di ba? Sinabi nga natin, yung WD-40, di ba? So, yan yung mga, may procedures tayo mga pinag-usapan kanina, di ba? Tapos, yung mga baterya, nabanggit na rin pala natin to, no? Pero part ito kasi nung yung topic natin ng mga procedures. So, ah, importante kasi marami ng mga tools ngayon talagang very convenient eh. Halimbawa, magdi-drill ka, akit ka sa bubong, alangan pinaka problema natin yung ano, yung saksakan, di ba? Saan ka sasaksak, tapos pag-akyat mo sa taas, nabunot, di ba? So, pinaka ano, very convenient to. Meron kang baon ng baterya, di ba? Oo, baon ka ng baterya. Tapos nandun ka sa taas, independent ka, nagdala mo yung cellphone mo, naglalaro ka, di ba? Tapos mababa ka, uwian na, di ba? Tapos meron ka na drill, mga dalawang tornilyo na drill mo sa taas.
'Di ba? So, yun ang life, 'di ba? So, maganda na ngayon yung mga ano, pero kailangan nating ano 'yan, ano natin ng mga kuwan 'no, ah, may mga procedures tayo at yun na yung mga nabanggit din natin kanina. So, ito hindi natin nabanggit kanina, yung mga contact 'no, minsan nagkakaroon ng malfunction yung ating baterya. Yung tool natin kasi yung contact natin yung nakikita natin na kulay green. Kaya minsan maganda 'yan meron kang maliit na toothbrush, hindi brush, may maliit kang brush or kaya meron kang pang-sinsil, tatanggalin mo 'yon ta's kuha ka ng panlinis sa tenga, lagyan mo ng maliit na oil 'no, ta's linisin mo para maganda yung contact. Kasi minsan na nagkakaroon ng umido, 'di ba? Gano'n din yung sa mga tools mo tsaka mga equipment 'no. Minsan, nagloloko, nagti-trip kasi tignan mo yung baka siya either maluwag na o yung contact point ay, meron tayong tinatawag na contact cleaner, 'di ba? Oo, so yun, importante din yun. Ano pa ba? Ah, Paano natin mapapahaba ang buhay ng ating, battery? Mga kapatid, puwede nating gamitin dito sa cellphone. 'Pag mainit ang cellphone natin, 'wag tayong magcha-charge. Bakit? Made-degrade ang baterya. Tapos 'wag natin ubusin ng husto. Emergency na, sinagad mo pa, masisira na yung baterya, okey? Huwag nating isasagad-sagad, okey? Ah At kapagka umulan, nabasa yung ating, cellphone, hintayin nating matuyo, 'wag nating gagamitin. Tapos 'pag tayo nagcha-charge, bakit tayo nagpunta sa cellphone? Kasi pareho rin yan ng tools. 'Pag tayo magcha-charge sa ginagamit natin, 'di ba? So, mas mabilis siyang mag-iinit. Ta's malilito yung battery kasi may pumapasok na power, may linalabas na power. So, ah, madidispalinghado yung system mo unless ikaw ay gumagamit ng battery bank, okay, na puwedeng i-charge at the same time nagdi-discharge kasi meron siyang, may tinatawag din sa technology na yun, na two-way. Magcha-charge ka, at the same time nagcha-charge siya. So meron siyang gano'n, hinahati niya, merong software, may battery management system siya na hinahati niya na merong pumapasok, meron din siyang inilalabas at the same time, okay. So, yun, and, 'wag nating isasaksak yung ating mga equipment, kahit yung cellphone natin sa wall 'no, ta's pababayaan natin magdabang. 'Wag tayong umasa na kaya nung software nung ating, ng ating gadget na mag-stop charging kapag napuno, 'di ba? Pero kung gumamit ka ng malaking battery bank, okay, meron kang malaking battery source at nag-charge ka do'n, automatic dahil battery bank 'yon, paglipat niya doon sa china-charge mo, kapag 'yun ay puno na, hindi na siya magtutuloy, hindi na siya mag-o-overcharge. Bakit? Kasi magba-balance 'yun. Kaya mas safe na gumamit ng battery. Yung problem lang is meron tayong misconception, hindi ko maintindihan, na ayaw nila gumamit ng battery kasi nakakasira daw, mas nakakasira yung saksak ng saksak. Kasi 'pag nasira na yung pinakaano mo, yung converter mo doon sa plug mo at may problema yung plug mo, minsan hindi na gumagana yung charge niya or minsan nag-o-overheat yung ano mo or 'pag nakalimutan mo, baka mamaya masunog 'yan. Pero kung 'yan ay nasa battery bank inubos mo, lalong-lalo na kung, magkasing size lang sila kaya yung china-charge mo, ay 10 milliamperes tapos yung battery bank mo ay 15 milliamperes, ang matitira sa kanya 5 or 5 milliamperes yung ginamit mo, hindi siya talaga ma-overcharge kasi 'pag naubos na 'yon, ang tendency lang nun lilipat nga kung puno na 'to on 10,000 'to baka mag-repeat siya. Kung two-way yung, charger mo na ginagamit, okay. So, minsan, kung ano yung apply sa gadget natin, nag-a-apply din sa mga power tools natin, 'di ba? Ah, okey, so ano pa ba? Ah, 40 minutes na lang tayo. Ang tagal na alasing. So, essential safety tips for working with the tools and equipment. First, to enlighten work methods and tools. So, must ensure that you use the correct tools for the job to avoid safety risks, di ba? Hindi mo pwedeng gamitin ang kutsarita at saka tinidor sa iyong garden. Definitely.
oo. Ta's yung sandok mo hindi mo rin puwede gamitin sa machine shop, definitely. So, must always wear safety glass and lagi natin sinabi 'yan. So, we handle sharp objects with care, okay? Always cover them with a sheet before storing them to avoid risking your safety and that of your team, okay? Uh, Magre-report lang tayo pag meron tayong problem on injuries. How to work safely, ensure that your tools are properly maintained, okay, and that you use them correctly to avoid hazards. Uh, it is important to be vigilant and look out for any signs of electrical equipment problems in the workplace, such as faulty connections, smoke, sparks, and loose wires. It is essential to consult with qualified personnel to repair any equipment that may require fixing and not attempt to fix it ourselves unless you are qualified to be one, no? Bakit mo papagawa sa iba, eh kaya mo palang gawin. Pero kung nag-imbento ka lang, tandaan natin, pag may problema tayo, titigan natin ng 3 oras yung makina, kung ayaw mag-start, walang mangyayari sa atin. Pero tinawag mo na yung mekaniko, start niya sa'yo, pakikinggan niya, within 5 minutes sabi niya, tigil mo na, alam ko na. Diba? Pero tinawag mo siya kasi nagpalit ka rin ng bagong baterya, nagloko pa rin, ubos yung bagong baterya mo. Pagkatapos, hindi mo na alam gagawin mo kasi nagmamadali ka, nang hula-hula ka. Pero sa kanya, 5 minutes na, nahuli niya na. Yun ang tinatawag nating naiintindihan niya. Hindi ko naman sinasabing hindi natin naiintindihan, pero huwag tayo manghula kung hindi natin kaya. Unless, alam na natin. Okay? Ayos. Ganun na kasimple. So, ah, yon. Huwag tayo nag-overload na sakit. But yan, safety. Ah, kailangan natin ng proper adapter at saka yung ito nga, yung 3 pin plugs, no? Yung prong, no? Tatluhan niya, merong neutral. Eh, sa ibang bansa, lahat yan meron. Sa Europe, ganyan. Sa US, meron. Lahat ng bansa. Tayo lang ang wala kasi dalawa lang ng dalawa. Tapos naka 220 tayo. Ah, ang problem dyan, ang ginagawa nga, sa mga computer nga, sa mga laptop, di ba? Tatlo ng tatlo, kasi ginagawa natin, pinuputol natin. Di ba? Pinuputol natin yung dulo. Tinatanggal natin. Madali naman tanggalin yun eh. Bakit? Hindi natin masasaksak. Kailangan mo ng adapter. Kung titignan mo, ilalagay mo sa adapter, sa yung adapter mo, dalawa rin. Tapos naglulus pa yon. So, just imagine, nakalimutan mo yung adapter, hindi ka mag-charge, punta sa hotel and everything. Yung ginagawa ng ako mismo, tinatanggal ko yon, yung mga dati kong charger para sa akin. Until I found out, meron pala mga charger, meron pala mga battery bank, pwede mong i-charge regularly, pero matagal, mga 20,000 siya, pero kaya niya mag-charge ng laptop. And that's a game changer. May bago kang may bago kang battery bank na 20 milliamperes, 20,000 milliamperes. Magcha-charge yung ano mo na 1.5 times yung laptop mo. Instead na saksakahan ka ng saksakan, nasa airport ka, nasa lugar ka na ng hotel na malayo yung saksakan, battery bank lang. Okay? And hindi pa masisira yung laptop mo kasi hindi siya mag-overcharge. Kasi hindi mo na kailangan magsaksak. Kasi yung saksakan mo regular lang. At nauubos na yung battery ko. Wait, I have to. Paki-check nga kung humina ako. Still okay. Kasi lilipat ko yun, charge ko lang ng 5 minutes, pero habang ko. Okay. Late na ako mga kapatid. Opo. Reklam. Okay, okay, good. So, naisang nagkalimutan ko kanina, nag-break ako. Hindi ko na hindi ko na charge. Kaya pala. Hey, supposed to be every 3 hours nag-charge ko. So yung yung ground fault, the circuit interrupter, no? Maganda 'to eh. Actually kung medyo mamasa-masa yung lugar, mamasa-masa. Damp, pangit yung mamasa-masa. Damp yung area, nagre-reset siya, no? Kapagka ano. So yung inisip ko nga eh, dapat kahit medyo pricey kasi 'to eh, pero dapat ito yung maging standard dahil pag nagsasaksak tayo ng mga power tools tapos medyo nandun tayo sa medyo naaambunan and everything. Ah Magagamit natin 'to, yung sa area na may expose. Kailangan natin 'tong, may, ah, ground 'no. So anyone na merong experience dito, baka meron kayo alam na supplier na mura tapos reliable tapos kung merong gagawin, para dun sa connection kung madali lang at, puwede sa regular natin, maganda
maganda i-promote natin itong lahat. So, the idea here is kailangan yung best practices natin. Minsan yung mga best practices natin ay mga simpleng bagay lang. Dahil kapag meron kang ganito, isa sa bahay mo meron kang ganito, yung mayroon kang ground, doon ka mag-charge, no? Para hindi naman lahat i-charge mo doon eh. Yung convenience, pwede ka mag-charge dito sa isang ano, no? So kung meron kayong experience diyan, you share naman kasi parang lilimang oras, apat na oras na tayo dito, parang nag-share. Yung iba yata puro multitasking, natutulog na. Malasing kayo. Sige. So, pagod ako, tapos kayo ganyan lang ah. Sige, yan. So how to maintain safe working environment? Syempre, maintain the temperature, yung noise level, yung lighting, importante yan. Yung ventilation, yung indoor air quality, importante yan, no? So, kailangan natin check yan. Ito yung maganda. Kailangan yung workplace mo ay maliwanag, di ba? Malakas yung ilaw. Bakit? Kasi, uh, pag nasa workshop ka, pagka madilim and gloomy, hindi ka productive, di ba? So, importante yan. Kaya maganda rin yung workshop mo, yung mga bintana, nakakapasok ng natural lighting, di ba? So, uh, kapag ka meron kang mga tools, power tools, dapat hindi tayo, wala tayong cellphone doon, wala tayong mga distraction, importante 'yon. Parang yung yung nagpa-plancha siya, tapos yung cellphone niya nag-ring, ang lakas, natranta siya, sinagot niya ngayon yung plancha, nasunog yung pisngi niya, paso siya, di ba? So, ano nangyari? Napaso ako eh, kasi may tumawag, sabi nga, na-distract siya eh. Di ba? Gulat siya. Yung kapila, meron din. Eh, nag-plancha ulit ako, tapos tumawag ulit. So, kaya, ah, kailangan natin ng mga first aid kit, mga tip, yung procedure natin yan. Kailangan natin ng mga safety accessories. Maraming mga magagandang safety accessories ngayon para hindi na maputol yung mga daliri natin. Di ba? Kaya lang yung iba, tinutuloy nila yung trabaho kahit wala yon. Dahil minsan hindi nila alam gamitin o kaya minsan nakatambak lang sa labas, hindi sa shop, hindi naman nila alam na meron pala or nagmamadali kasi. So, di ba? So, maraming mga magagandang ano ngayon. Hindi na tayo matapos. Meron pa tayong konti. Yan. Okay, so ano pa? We have to store the power tools correctly, di ba? Kasi pag hindi natin siya in-store ng maayos, doon nga tayo nagkakaroon ng problema, di natin napoprotect, sayang yung pera, sayang pag kailangan natin, yung tools natin. So, nakita ako ng mga sample sa mga pictures ng magandang good housekeeping na pwede niyong i-adapt, di ba? Kung meron kayong magagandang ginagawa sa company nyo, pwede nyong i-share sa NTAP at magamit yung picture. Ay, sabay ganun. Hindi. Sa future kasi gusto natin na mamaya gumagawa kayo ng mga do-it-yourself na mga cabinet, di ba? Ipo-promote natin yan. Kasi maraming mga tao, pumunta tayo sa IKEA, hindi naman sila naka-specialize. Tapos, minsan nagpapamahal tayo. Kasi ginagamit lang pala nila laminated na wood na napakamura, tapos bebenta nila na overpriced. Everything is about overpriced. So, kaya yung mga do-it-yourself. So, importante rin na yung mga instruction manuals natin ng mga tools ay nakaipon, no? So, minsan sa kumpanya, pag hindi nakalagyan, tawag dito, may mga instruction kasi na may sinasabi yung specific na mga equipment at tools kung paano yun i-operate. Hindi tayo pwedeng, mamaya, yung tinuro sa atin nung nauna, ulit tayo ng ulit. Tapos sa'yo mo, pabalik-balik yung problema kasi hindi natin alam gamitin. Kasi yung tinuro sa atin, is either sinadya or piloso po kasi yung kausap. Diba? Maraming mga ano sa trabaho na hindi sila nagmamalasakit sa kumpanya. Parang yung checklist. Tinignan mo yung checklist. Bakit wala na dito sa ano? Kulang na itong pyesa na ganito. Yun nga sir, kulang eh. Bakit dito sa checklist? Sinikan mo. May checklist ka eh. Ano? Checklist. Sir Raul Cost. Kinikan niya ako sa checklist yun. Pinagturo doon. Kasi, ganun talaga life. Diba? Yung checklist, sinecheckan daw. Hindi ko alam kung bobo yun. Mahina, slow, o matalino pa sa matching. Mas matalino pa sa matching. Magaling mo sa. So, ito yung mga amazing power tool storage ideas, no? Ito, naaliw ako dito kasi ang gaganda lang. Okay, mauubos na yung oras natin.
Ah, Oops, wala pang nagshi-share o kaya nagtatanong man lang, bakit gano'n? Oo, sirkulasyon. Ang ganda nito kaya, 'di ba? Kasi minsan yung sirkulasyon mo 'pag nakatambak o kaya nakabaliktad, mas maganda 'to, mas safe, 'di ba? Oo, pagka nasugatan ka pa diyan, ni-rent mo na yung circular, so napaka-imposible naman may maaksidente pa diyan, hindi mo pa diyan, 'di ba? Kasi meron ang ganda 'no, simple, pinag-isipan. O yung mga nail gun, storage, hindi yan makakaaksidente na biglang ano, mag-energize kasi may sarili siyang box, 'di ba? Ta's kitang-kita mo yung mga itsura, alam mo yung tools mo, kita mo dun, gandang tingnan, 'di ba? O alam mo rin kaagad kung may dumugas, bakit? Meron siyang lalagyan, ta's yung mga bala mo naka-ano, naka-arrange, 'di ba? Tingnan, 'di ba? Tapos, yung mga sandpaper, alam mo bawat parang tindahan pala 'to 'no? Oo, parang tindahan. Yung mga sandpaper mo nakaayos, 'di ba? Kasi minsan nagtatrabaho ka, ito lang nakita ko, 'di ba? So hindi ka Nagkasama efficient. sa ano, sa aircon. Pinipilit mo, ito lang nakita ko. Pero kung Ano ba yun? nakaayos yan, Inspection, no? ang ganda. So ang ganda So, nitong mga real storage niya, compound, 'di permit, ba? Ganda. dapat So, lang yun, no? nakakaliw 'pag nakakita ka ng mga ganyang picture, So, yung mga minsan sabihin na natin good housekeeping, puro tayo dagdag. 'Pag pinakitaan mo ng ganyan, "Sir, gagawa kami ng ganyan." "Okey, very good, very good, gawa tayo ng ganyan, oh, sir susukatin ko yung ating mga drill bits, tsaka yung mga drills natin." "Okey, thank you." "Sir, nag-estimate na kami, ang dito kalabot niyan correction, 55,000." no? Yan ang problema natin. Well, lahat ng tao gusto yumaman, pero yung mga simpleng cabinet lang gagawin mo, mag-i-improve ka, kailangan niya ng Ito ba 50. yan? Ay, buhay. Totoo yan nangyayari, totoo nangyayari yan. Ano natin? Ang hindi nila alam, 'pag naging efficient kayo, nagkaroon kayo meron kaming project dati na nagkaroon kami ng mga improvements, 'pag maganda yung idea mo, nagkakaroon ng calculation na savings. Meron akong green team member, nabili siya ng motorsiklo, nakabili siya kasi maganda yung idea niya. Yung idea niya, alam niya na yung solusyon, hindi niya man sinasabi niya dati walang Kailangan natin nakikinig. So mabilis ginawa yung niya, kita. sinulat niya, kunyari ganito, may idea siya na Ano? ganito, pati kumpleto, ganyan. Nung na-calculate yung savings, nakabili Classical siya ng material ganito. gas. Okay? D. Tingnan mo 'to. Bali tracer. Yung table may Nilagyan. So, storage sa mali ilalim, ka. di ba? Lagyan mo Pero lagyan ang ano mo. natin sa ilalim may multo, Ito. Yung dilim, gas at pressure to lubog, atmosphere may level gamba, di ba? Pero ito, boils low. eh, Answer is C. well done, di ba? Okay. Number 4, Ayos, adjust ultimo yung application bawat volume tornilyo, to tsaka use pako, cars law. ayos yan, C. mga Number masasarap, 4, sumpay, di ba? And it 8.314. will, Diba? Yun naman yung ideal kasi. it Number will 5, make you boils low smile, in di ba? Boss, 1.27 liters. kita mo 'to, meron Number pang gulong, 6, pwede mong ilipat-lipat, which law di ba? states Pwede mong ilipat-lipat. temperature Okay, reversible tapos boils to, diba? Okay. Number 8, ito naman, ay yung 7 meron diba? kang meter saw, yung nasa 6, ibabaw, 'no? Tapos kalimitan 'pag nagtatrabaho sa meter saw, kayo 6.67. naman yung ilalim. So, 6.67. might as well, kailangan ang ganda Oh, ng or roomy, ano 'di pa ba? Andiyan yung mga pressure to kailangan last mo. 70 feet? May extra storage siya sa ilalim. Requirement Pero 70 feet. kaya na yung madilim, Sige, nakalagay pag diyan, kinumpit na transcon, may spaghetti, tsaka pansit parang pa na nilag luma, na 'yan. halos ng todo Eh, yun, di no? Ayun, tingnan mo. hindi mo alam saan nanggagaling 66.7. yung amoy, So, hindi mo kung alam answer kung mo galing is doon 66 sa tsaka yung spaghetti 70, o ako panis na pansit o napakalaman. yung sapatos mo Kasi na hindi breathable, meron pa lang na. safety shoes. Number Okay, 8, so yung B, yun pa, 1 yan ang liter. gandang tingnan. Meron Diba? tayong tinatawag na mga Number peg 9 birds. Ito is B, yung mga butas-butas, daw. peg birds 'to, tapos may mga Number 9, hooks. B. So, ang ganda ng mga kulay, 32.4 yung mga battery, yung mga gram per drills month. andun. So, ah, gandang tingnan, 'di ba? Ayos, tapos yung 2 cabinet, grams. yung pagsara mo ng pinto, hindi babangga doon, 2 andun grams din per yung mga month. beads. Kasi Tapos andun yung mga bag, 1.098 mag-aalis grams ka, na. kunin mo lang yung kailangan mo, kung ito ay Mole, electrical, yung ito mole of plumbing, ito gas sa kasi motor, kunin mo 'di muna. ba? Ganda, oh. Oh, 'di ba? Tapos yung mga Puwede mo lamas, lagay diyan yung baon mo hindi mo tsaka lunch, tsaka ipapang-divide mo inuupuan, para sa makuha yung mga sapatos mo goods. dito, 2 tsaka mga grams, lumang divided trip mo by na madumi, yan. 12. Hindi kasali, hindi naman tools yun, personal yun. Hindi kasali personal dito. Ano bang So, pinagtutulungan? 20.4 meron? uulit yata 'to. Iba naman 'to, yung mga Wala sandpaper. ba naman ito? Ganda ng lalagyan niya, okey. So, Ano marami pa idea. pinagtutuloyan? Ito naman yung nakasabit, sinusuksok lang para bilis, 'di ba? Okey, ganda nito, okey. Tapos Anong sagot niyan? ang minsan Anong sagot? pagka nawala yung tools mo, 2 alam mo gram? kaagad kung Hindi wala, naman pwedeng 'di ba? 2 gram. Anong ginagawa mo? Well,
Wala ka na nakukuhang tools. Bakit? Merong inukit. Gumamit ka ng walang mga may matigas na carbon. foam Ganda alam mo kaagad kung saan yan. Number Kung 9 mo yun. naman, kung I-bonus mo isisik nga mo yun. yan doon, di Bonus naman mo. magka-itsura, di ba? So, ang ganda niyan. Pero So, dapat 18. yan ang mga gandang good housekeeping, di Sige, ba? 10. Tuwan-tuwa ka dyan. Number C. Ayos ba? Doesn't Oo. attach other. Ngayon, kung halimbawa, mga martilyo mo, ganyan. Alam mo kaagad, tawagan. Hindi na, ibalik na ng hiram ng kabilang department. Wala kami. Tapos magtuturuan. Pero sa logbook, nandoon. Yan ang maganda. Sabi nga nila, sa ISO, if it's not documented, it did not happen. Naka-document. Diba? Nandoon yung martilyo. Pero ano nakalagay? Diba? Sa document, okay. Pero sa visual, supply. Doon lalabas ngayon, sino sinungaling? Ang ganda ng good housekeeping mo pag meron kang sistema. Pero hanggang dyan lang yan. Saan? Just toolbox mo. Ang wala, hinahanap ko kahapon yung martilyo. Yun lang nga, pangarte mo. Ito. See? Walang bag. Ayan. Ayos ba mga kapatid? Sino pa dyan ng may mga ganito para mabigyan natin ng motorsiklo rin. Pang di mo to. Ibibigay natin. Ibang itsura naman. Di ba, 1 ka? Walang nagsasabi. Nagpapatotoo na ganyan kami. So, ideal tool conditions. Okay? So, tools should stay in a dry, clean area to make them last as long as possible. That's the idea. Kailangan, habang buhay ka, buhay din ang tools mo. Actually, yung tools mo, mga grabe, hindi naman dapat masira yan Number 4 is B. Oo. Actually, hindi naman nasisira yan. Dinudugas pa. O kaya nami-misplace. Yan ang yung sabi niya. Nasaan yung natin dito? Nasaan yung refrigerator natin? Bakit wala? Nandiyan lang yan, sir. Baka na-misplace. Diba? Yung nila na-misplace daw. Kasi hindi naman lahat Ganun kagulo yung kanyang workshop, ha? Nami-misplace yung ref. So, yun. Katulad ng pinag-usapan natin, yung humidity. Nakakasira yan para sa rust. And increase yan. Oo. Ayos. Pag tayo pinagkatawa. So, we have to address that. Yung mga alikabok at mga dumi. Slow frictionless compression Malfunction ng ating tools kapag pumasok. Tapos, Yung mga extreme temperatures. disorder. Masama yan sa kaya minsan pag nagtatrabaho tayo sa labas, naka-expose na iniinitan. Mainit na yung gamit. Parang cellphone, pag nandun ka sa sige, pinatong mo sa kotse sa labas, sa dashboard. Tapos bigla may tumawag. Pag papasok ka, subukan mo ituloy, bigla titigil yung cellphone mo. Bakit? Overheat. Nangyari sa inyo? Diba? Kung may nangyari sa inyo, paki-chat lang kung nag-ano na yung cellphone nyo. Pero baka naman kasi wala kayong mga cellphone. Diba? Is either wala kayong cellphone o ayaw nyo na talaga mag-communicate. Makausap ko sarili. Ayun na pa. Ilang oras na kinakausap ko sarili. Nag-iisip pala ako dito. Okay. So, storage ng mga tools. Napaka-importante yung mga tools natin na storage. Diba si ay kasama po, si Antoine. Okay daw, sabi ni Antoine. So, meron tayong tinatawag ng mga portable toolbox, di ba? Minsan yung mga plastic toolbox, medyo rigid dyan kumpain ng iba. Ang ginagamit ko ngayon, maraming klase, iba-iba. Yung parang pag, ito yung kulay blue. Ang ganda yan, mura lang yan sa sa Temo. Kaya sa ang gaganda pa ng design. Tapos, maganda siyang paglagyan ng mga iba-ibang para kung meron ka lang, pang wastewater, bitbit ko to, pang mga motorsiklo, bitbit ko to, pag may ganyan, diba? Iba-ibang kulay siya. Tapos, nag-range lang siya from 300 to 130 yun. So, dati may Stanley ako ng mga kasi masyadong overpriced. Ayoko na ng buhay ng overpriced. Okay? So, tool bag is very nice. Tapos, meron tayong mga tool chest. Mga tool chest nung araw, yan, very expensive, no? Pero ang ganda yung mga tool chest. Pero hindi na yan uso ngayon dahil sa Shopee, marami kang mabibili. Ang pangit lang din sa Shopee is may mga tool chest din sila na mura, pero mapapamura. Diba? Bihira.
kung may given Yes, ay ganyan. Number 2, nagustuhan mo yung ano is, technology, 4 to 8 gustuhan mo yung constant kwan, tapos sabi mo, "Wow, the best 'to, gusto ko mura." naman ano, Oh, kasi pagdating dun, marami na 'di ba, naman po ang nagsusuko. ganda-ganda dun sa Ito picture, mas tapos malaki pag ano ang mo, gusto nung ko. ililip mo Gusto na, kong natanggal tulad yung handle. Wala kumain. rin, Number tatapon mo 3 na, 'di is ba? Kasi makakalbo ka. depends naman Oo. din sa temperature of the other service level. So, kailangan natin Hmm, ayaw natin ng overprice, katulad ng mga kasi tinda kapag sa hindi ka Ace Hardware, malusot yung overprice sila. ito Pero pagka tinatanong ko, nag-sale, yummy efficiency? ka. Pero ang point ko kasi dito, masyadong overprice yung iba. Yung iba naman sobrang mura. And ito, the Meron may project energy kami ngayon, saka ng gumagawa engine kami ng 3 increase kilos. yung Basura ko, temperature of the other 3 service kilo mo, level. yung mga Ano sila plastic packaging nung ano sila dingdong ay ginagawa namin 3 kilo, in-agglomerate namin. Tapos yung increase. kahian na bibilin sa Shopee, parang wala pa Basta tig ano, 3,000. ang Kasi may sense box ay pa siya, ng nag-increase. Singer eh. Hindi ko lang alam kung Singer, i-build the Kasi copy ito niyan ba yung to. mga formula. Tapos ang ginawa namin, I-check mo na lang ha. siyempre, yung Ibibigay sa'yo. quality pinag-uusapan. Tapos number Yung ate 4, nung namatay, meron palang naiwan na sewing machine nung araw pa, no? Singer, 62.5 yata. manual lang. So, yun ang Ha? ginagamit namin ngayon. Kasi, Siguro at ba? least, sabagay nung araw, mahal ang mga sewing Ito machine. yung Pero, efficiency. iba Hindi yung pwede mga ito. tinda Hindi dun ba sa tumawag? Shopee, sobrang mura. Sige. 3,000, Sige. Yung ano mo yan. Sabi ko na yan, Kasi, laruan, di ba? Mas mahal pa yung shipping eh, parang 400 yung shipping. okay. Di ba? So, too good to be true. Oh. Kaya lang, baka mabili mo basura. So, you invest on nice tools, no? Number You 5, invest in yung everything. Ang problem, yung maganda sa plastic kasi, yung hindi temperature kinakalawang. Kaya lang, ng cold masyadong pressure bulky. ba? Yung nilagay mo sa compartment sa May sasakyan, hanggan ba mas yan? maganda yung toolbox na wrap, na ano, So, na okay doon. So, blank. we could Kasi define pwede the siyang that component of mankind. Wala namang compress, no? compressor. And yun, Tapos, yung storage options. liquid water Actually, is mga pegboards vaporized na into steam. pag-usapan na natin yan. Tapos, Pero steam is condensed ito into yung liquid popular water. kasi ang ganda ng Tapos, pegboards after eh, no? the efficient na Ididikit mo lang recycling yan sa ito, any wall, tapos by may mga increasing, butas-butas may yan, ano tapos tayo, may may nabibili na process, talaga na, increasing the temperature of the no? steam and flame. Itutusok mo lang doon sa pegboard yung hook, tapos Increasing kakita na siya. temperature of the steam and May flame. certain waiting siya. Tapos kung What is the meron main ka difference namang between mankind and magandang car? wall Sabi at number wala 4, kang pang pegboard, pwede mong mankind is gamitin yung tinda ng practical. 3M. Yung isa naman ay Ididikit mo, tapos kaya niya theoretical. Yung karma, walang ganun eh. magbuhat kahit piko, kahit mabibigat kasi meron siyang Walang rating. talagang karma sa, Diba? walang karma na ano, May rating siya. nag-exist. Pwede So, ka maraming marami isabit. kayong Ang talagang problem doon sa meron yun sa mga power plant. sa 3M, May medyo data ba yan? pricey. So, mas maganda na to kung nasa Tapos, sa wala na workshop yan. ka, meron kang Tapos pegboard na yan. at nga, kaayos lahat. So, I-ano ko lang sa'yo para actually, nakakaliw, no? Pagka nandiyan ka yung, sa ganyang saan ba yung isa? company. Yung mga Saan ba tayo malalabing kumpanya siguro sa inyo, ganyan yung shop nyo, no? So, yung mga Ano, technician, saka na saka lang. yung mga Hanggang, nagtatrabaho, aliw na aliw. yung guide Diba? mo. Oh. Kaya lang, pagka ganyan, tinugas mo yung martilyo, kitang-kita. Diba? Kitang-kita pagka tinugas mo, o naiuwi mo. Diba? O, Yan. kitang-kita. Okay, so, ano pa? Kasi doble lang naman tayo. Yung, Ngayon, talaga na alas 5 yung Malapit ko na. Cabinets, yan. Mga shelvings, di ba? Yan. ito no? Malapit siya. Pag ano, Tapos tingnan mo na. lang dito yan. Ha? Kauntuan Ito na natin. yan. Yung mga cabinets, yan. Ganda kasi yan. So, may Ka boiler, nasa shop ka at hindi walang pasok, di ba? Isasara mo lang. Oo. Pero minsan kasi may mga shop 24/7 bukas, di ba? So, meron nga ako pinuntahan yung 7-Eleven, tinanong ko. Ba't 7-Eleven? Kasi bukas po kami ng 24 hours saka 7 days a week. Hindi kayo nagsasara? Hindi. Pasko, bukas din. Bagong taon, bukas din. Holy Week, bukas din. Ba't may lock pa kayo? Ito, di ba? Magsasara din kayo. Hindi lang natin nakikita. Di ba? Kailangan kong Minsan certify. may-ari o what. Kasi kung hindi, unlock. Di ba? Sabi nga, Sige, perfect. ingat ha. Nakakabay siya. 24/7. Wala ko. Okay. Yun. Punta, may dumawa na. May makakausap na ako. Akala ko nag-iisa, uuwi na ako. Yung driving tools, ha? Dalawang screwdriver, driving tools yan. So, pag nag-store tayo ng mga tools, may paulit-ulit lang tayo rito. So, kailangan lang maganda, yung task, alisin na natin, malapit na tayo matapos. So, yun yung ating mga procedure. Sa dinami-dami na sinabi natin, pag hindi nyo pa ma-retain to, ewan ko na, pero nasa sa inyo rin yan. Kasi,
this is part of being efficient and being productive, di ba? Ah, okay. So, mga kapatid, kahit China lang yung mga tools natin, kahit mumurahin lang siya, pag hindi, actually hindi pala, kahit mamahali na Stanley yung gamit natin, kapag kaya ay pinabayaan mo, wala rin. Di ba? Kahit chrome-plated yan, magbabakak yan pag hindi mo inalagaan. Yun yung ano. So, might as well na gumamit ng mga chipipay na gamit sa China or whatever. Kung na mukhang papahig na, nagluloko na yung kabila. Titigil din naman siya. Whatever. Siya na. Okay? So, pagka inayos mo siya in-store mo siya na maigi, nilinis mo siya. So hindi yan doon sa price, no? Hindi yan doon sa price. Pare-pareho naman bakal yan. Okay, ang importante diyan magandang tingnan. Katulad dito, yung Stanley, di ba? Ganda talaga ng mga Stanley. Pero marami pa lang mamumurahin diyan. Actually sa Quiapo, sa Raon, ang daming kwan eh. Meron akong metro na maliit, titanium, maliit siya, titanium. Oh. So, pero mo napakaliit na titanium, umabot yata ng parang mm, parang mga $20. Parang ang liit na metro. Pero ang ganda, cute naka everyday carry pag may susukatin ka na konti. Diba, napakagaan, ang ganda niya. So, ah, $20. Syempre, nabili ko dahil naaliw ako. So kahit Stanley ang gamit mo, maganda yung pagkaka-plated yan, everything. Pagka pinabayaan mo, wala rin. Ah, so nasa ano yan eh. Kaya ah ito yung picture ng mga storage natin. Tsaka ito siguro, isa pa, no? Ang ganda. Akala mo kitchen eh, oh. Pwede ka mag-office dito, pero meron kang pull out dito, ilalagay mo na hagdan. Ang sarap eh, no? Parang kung ganyan ng mga workshop, tapos yung mga kasama mo, puro pasaway, di ba? May langis to, puro pasaway, ikaw taga-linis, sila taga-ayos. Parang ang sarap, di ba? Ngayon, syempre may mga procedure ka na, importante yung training, di ba? Importante yung training, di ba? Ah, yung safe workplace is crucial for continued success of your organization. Ensuring that you have the proper safety procedures and policies for things such as working at heights, di ba? First aid, CPR, confined space entry. Naalala ko dati sa OSHC, member ako ng Philippine Hygienist Association of the Philippines, no? So yung mga confined space, pati yung mga sa ilalim. Sa ibang bansa kasi, pagka nagtrabaho ka, pumunta ka sa STP, bumaba ka, mas maliit sweldo mo. Dito sa atin, pag bumaba ka, tapos mas maliit sweldo mo kasi hampas lupa ka eh. Diba? Ganun dito eh. Oo. Pero siyempre, walang engineer. Meron pa rin dito is, yung compensation depende doon sa ginagawa. Siyempre, tayo naman, wala naman tayong pulisiya na gano'n ang nangyayari. Ah, yung mga safety natin, actually, yung mga safety officer, talagang pollution control officer yan, dagdag trabaho, wala naman nangyayari. Unless, sino bang PCO dito na dyan na maganda yung bigay? Kasi meron akong PCO dati, nakuto niya yung hapon, nandun kami sa Liip dati. Ang sweldo niya 80,000, tapos twice a week lang siya pumupunta. Sabi ko, pambira, dapat di ko na siya pinakilala. Anyway, ah yung kapatid niya kasi naging jowa nung hapon. Ah, sana pala nagkaroon din ako ng kapatid. If so no doubt, will not hesitate to ask a certified professional. Okay? So, ganun lang yun. So, dahil pinag-uusapan natin yung safety, matatapos na tayo, uwian na, meron tayong mga facts. Diba? So, what are PPE? So, PREPE, ang PPE are a piece of equipment that help reduce environmental and occupational hazards. They protect against such things as chemicals, heat, cold, electrical hazards, and infectious diseases. Napasok yung infectious ano, gawa nung COVID. So, what is PPE? Gear. A few of the most common types of PPE gear includes face mask, marami tayong picture na pinakita niyan. So, yung mga steel toe boots or other example are widely used for PPE. So, what is PPE used for?
Frequently asked question yan. According to OSHA's Personal Protective Equipment publication, PPE is used to minimize exposure to a variety of hazards that may be experienced. It should be used as part of a comprehensive workplace safety program. Okay, so why is PPE important? PPE is an important part of a workplace safety because it reduces exposure to hazards. This reduces the number of injuries and illnesses that occur and helps keep employees healthy. Ang galing, ah. So how do you make PPE? PPE must meet standards set forth by the occupational organizations like the American National Safety Institute, Standards Safety, National Standards Institute, and the OSHA, Occupational Safety Health Administration for Workplace Safety. So its manufacture is carefully controlled. Okay, unlike pero kung galing China, I doubt. So privately choose PPE can be made by sewing, non-surgical cotton face masks, and plastic gowns for using 3D printers to create face shields, respirators, and PPE parts. Lumabas siguro to ng pandemic. So what is a PPE kit? A PPE kit is a pre-packaged unit containing all necessary PPE for a given hazardous situation. So this often includes gown, face shield, mask, goggles, shoes, covers, and gloves. So ito yung example niya is definitely pang hospital to. So pagdating sa industrial aspect, meron tayong sariling kit dyan. Pagdating sa mechanical aspect, meron dyan. Sa lahat ng klaseng industry, meron tayong PPE. Pagdating naman sa mga marine, meron din tayong PPE. Mga nagsiswimming, meron din tayong PPE. Lahat yan may PPE. Oh. So, iba po itong PPE doon sa PE nung araw, nung tayo nag-aaral pa. Physical education. Yan! Yan sinasabi ko, 4 oras sa akin. 4:52. Wow! Nabuhay tayo. Diba? So, additional resources, kung meron pa kayong tanong at hindi pa rin kayo natuwa sa mga shinare natin dito, dahil ito ay part ng program, sana hindi kayo nalugi, mga kapatid, dahil naubos yung laway ko. Ha? Ganun talaga yan. Binigyan ako ng task, binigyan ako ng topic, may sakit yung gumawa. So, may sakit yung talagang nagle-lecture nito, pero nandun ako sa core competencies. So, I have to take over. Okay? So, ang gusto ko lang is, I'm a promoter of sharing economy. Gusto ko, of course, yung experience ko sa safety ay hindi gano'n. Marami kaming savings sa safety. Diba? Yung JBC Food Corporation, bago kami nagawa ng safety program, every day, every week, 100 accidents. Just imagine, never silang nagkaroon ng hindi problema. Diba? Nakaroon kami ng at least ilang months na 0 accident. Hindi maintindihan ng may-ari paano namin nagawa. Diba? Paano namin nagawa? Kasi yung mga suggestions namin may incentive. Diba? May mga incentive at maraming nag-participate. We started in the year 2000. At meron nga nagkaroon ng mga motorsiklo, meron nakapagtayo ng maliit na sari-sari store. Kasi maraming information at wealth of information na galing sa mga tao. So, 2000 wala pa yung batas, 2016 lang lumabas yung green jobs. For me, ang green jobs is not only about compensation. Green jobs is about opportunities, green opportunities. So when you become efficient, when you become more safe, and then you save on resources, lalo-lalo sa circular economy namin project, sinasagad ko lang yung 5 o'clock, ayoko malugi kayo kasi nagbayad kayo. So to the dot, mga kapatid, ibawas nyo pala yung, kasi nag-CR tayo kanina. May nakita na ako may picture, ito pala si akala, batang-bata pa pala to si Antoine, di ba? So, batang-bata pa to si Antoine, medyo tawag dito, ito si James, Sa ito. book lang yan, sa book lang. Sa book lang. So,
Mga kapatid, ha? Meron pa akong 5 minutes. Right ako. So, I hope hindi kayo nalugi, no? Doon sa ating mga pinag-usapan. Although wala kayong kakwenta-kwenta, wala man lang nagtanong, wala nag-share, walang ano. Hindi pala, sorry, si James, tsaka si Anton. Meron pang isa kanina, si Jay. Si JR, yan. Yung iba dito, dapat pagka nakita ko to, bibigyan ko mag-asawang sampal to. Wala man lang baka ano yan? Si Joe pala, nag-ano, saka si Kuano. Sana wala si Charlton, ha? Uy, magsalita si Joe, sure naman, ha? Yeah, okay yan. Uy, ang kape natin na Joe, galing akong Batangas, ha? So, 4 minutes. Any violent reaction? Ha? Bawal naman isa hanggang 5 o'clock tayo. Yun, nandun pala si Miss Murata. Yan. Uy, mag-video-video naman kayo dyan para meron naman tayong ano. Basta na, open nga yung camera. Balik kayo. Baka mamingin ko lang kayo. Uy, sabi ni Antonio, dalawa pala si Anton. Dalawa pala itong Anton. Ha? Antonio, tsaka si Shangli Anton. French, ha? Yan, si RI. Ano ba yung RI? R1. RCM. R1, Yamaha yan, R1. R1, oh. May R6 ako dati eh. Tsaka meron ako Super 4. Ano ba yan? BPO company, sir. Yung BPO. Oh, yung ano yan, BPI dati, tapos naging BPO. Tama ba? Hindi ko ba yan? Tama po kayo, sir. Pwede bang pa-picture tayo dyan, Miss Leah? Are you there? Habang ano sila. Para kunyari may talaga, buhay sila lahat. Ha? Oh. Ito si James, palagay ko to natutulog to eh. Palagay ko kanina pa to si James natutulog. Yan si Rad, tulog din yan. Diba? Oh. Ayan, asa na? Oh, si Jay. Sige na, bago tayo. Oy, si James hindi na-picture. Okay na ba, Miss Leah? Picture lang tayo kasi kaya naman mag-aalas 5 na, baka sabihin naman nila overtime. Ha? Yan. Ayun pala si si Randolph. Ano mo si Dolphy, Randolph? Ha? Tatay mo ako. Wala, sir. Randolph, hindi mo tatay si Dolphy. Hindi, ang alam ko, ito lang mga nawawala. Yan, nag-picture na. Nag-picture ka ba, no? Saka yung yung feedback. Mga, panahon nyo na para gumanti. Ha? Inubos ko yung oras nyo. Tirahin nyo ako dun sa wag naman. Hindi ba ako titirahin sa feedback, ha? Si Murata, gaganda. Ito si Prof. Water Prof to eh. Kasama natin yan, si Charlton, membership committee. Sige, si Joe, ito, yung lalawat si Joe eh. Napicture. Ano ba, Pero matapos tayo. Ay, ride tayo, ano ba motor mo? Naka-XATB 750 ako eh. Sino ba nagpipicture? Wala ba? Tama, versus 650. Naka-versus ako dati, masyadong mabuhay yun. Ayaw ko na. Saka yung clutch, may arthritis ako eh. Kaya, Miss Leah, nagpipicture pa tayo. ADB, automatic ka na. Oh, yes. Siyempre, XADB. Hindi kayo na-antok. Antok yun. Sir, okay mag stop share po para malaki yung screen. Stop share. Okay. Hindi mo sinabi. Okay, para picture. Okay. And naka-open na po yung cameras. Naka-open na. Sino yung hindi naka-open? Yung hindi naka-open, magbibigay certificate, ha? Okay po. 1, 2, 3, smile po. Ito si James talaga, pa-click-click lang ng smiley. Hindi naman pipicture eh. Si Miss Adela. Tojo. Pa-heart lang. No, pa-heart lang. Ito si James. Itong si Ralph. Tatakbong vice ko. Itong si Ralph, di ba? Tatakbong to sa Batangas? Hindi, nasa budget na yun. Nasa budget na ba? Oo. Wala ko itong mukha niya kasi may Vilma Santos. Yan. Si JR. Ito pala si JR. Mukha ni naka-desk daw to si James. Mamaya okay na ba, Miss Leah? Kasi Yes po, okay na, sir. okay na sa inyo. Di pa kayo lugi. Alas 5 na. Para makapag-fill up lang kami ng feedback. No. Antoine, please. Huwag kang gagante. Huwag ganyan. You have the moral obligation to huwag mo sasabihin yung totoo kung hindi maganda. Siyempre, di ba? Okay. Maraming salamat, mga kapatid, at umayo kayo.
sana kayo ay ang pinakamagaling na mga certified energy managers. Paglaki nyo. Sige na, lumikit po kayo. Sige. Thank you very much and have a nice day. See you on Saturday. Meron pala ako isang topic. Thank you, Saturday. thank you. Okay? Thank you, sir. Ingat Thank po. you. Thank you. Po. Thank you, Sir Eric. Tomorrow po, 8:30 AM po yung start. Sila, wala ako bukas di ba? Lia. Saturday yung ako. Wala, sir. Wala po. Oo. Kasi may lakad ako Unless may emergency. Okay, sige. Thank you. Thank you po. Hello? Recording stopped. Carlton, anong grupo mo pala? Sa membership ka ba? Sasama? O ano pa? Meron ka na bang membership committee? Sa membership, sir. Hindi ko marinig. Wala kang mic. Walang mic, Wala. sir eh. Sarado mic mo. Sarado mic. Ay, sir. Sana maging member kayo yung mga naiwan dito magpa-member kayo sa MPAP. Oo. Tapos si Charlton na naman bahala. Waterproof siya waterproof. Siya nang bahala sa membership nyo. Tigil 500 naman. Sasagutin niya ni Sir Charlton, anong membership? Di ba mapasok sa membership? Sir, pag-usapan natin. Over yan, coffee. Yes, sir. Charlton, mamaya bibigyan Yes, sir. tayo ng nito. Ikaw nanalo sa luto to Ito. Wala sound. Charlton, Pasyal kayo. may mga Pakapihin ko kayo. Yan! Oo, ano ba yung beans mo? Sagada ba yung beans mo? Charlton don't forget waterproof i-ano mo sila ikunin mo yung mga number nila tapos kulitin mo, sabi mo magkakaroon kayo ng kulitiw matatapa kayo kapag hindi kayo nagpa-member, ganyan, di ba? O kaya pag kumidlat tatayo yung mga buhok nyo, ganun. Ano mo lang para kasi pagka naging member kayo siswertein kami kasi makukuha namin 500 nyo. Sabi mo Sige, sir. explain mo na I-recruit gano'n, kami, diba? sir. Napakalit na bagay lang naman, 500 lang naman Sige po. Sige. Okay, thank Sir, you. thank you. Maraming salamat and hope sali kayo. Thank you. Thank you.